course, and the operating unit. Community, why? Because sila na mismo ang nagbibigay ng lead and lead so that we can track the fugitive. Nako, sa wakas, nahuli na po itong matagal na nagtatagon na ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, maaga ho na nagpa-press conference itong ating DILG Secretary Remulla, kasama ho ang PNP Chief na si Director Nartates, dahil pinresenta ho nila at pinabot sa tambayan, kumpirmado na huli na itong dating pulis na ito. Aba, kaibigan, isa-like muna sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Ang tanong, saan nagtago si Bato de la Rosa? Kaibigan, huwag po kayong alis. Importanteng mahalaga, napaka-importanteng mahalaga na malaman nyo po ito, dahil ito po ay matagal na rin nung nagtatago. At ngayon po ay ngayon po ay June 9, ay nahuli po ito sa kanyang pinagtataguan. Nako, matindi ho. Medyo mayroon na siyang balbas Nagpatubo ho siya ng balbas. Itong balbas ko, kung makikita nyo, maikli. But dito sa nahuli na ito ay humaba ho yung balbas niya. Nagdi-disguise, but nakilala din po siya, kaya siya ay nahuli. Mga kaibigan, ibabagi ko po sa inyo ang complete details. At importanteng mahalaga na malaman nyo po ito, dahil ito po ay matagal nang inaabangan ng taong bayan. Ang pagdakip po dito, ito na ho ang hinihintay nyo. Shoutout po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay. Ito po, pakinggan po natin ang kumpirmasyon at kung paano nahuli ito. Ito po ang press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla, kasama po ang PNP Chief, na kinumpirma po dito na nahuli na, mga kaibigan. Ito po. The result of the operation, of course, we would like to thank and congratulate the community, of course, and the operating unit. Community, why? Because sila na mismo ang nagbibigay ng lead and lead so that we can track the fugitive. Ayan, mga kaibigan, kinumpirma ho, yan po ang boses ni PNP Director na si Nartates, at katabi niya po kanina sa press conference si John Vic Remulla. At ang sabi nga niya ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon ay nagkaroon po at nagbigay po ng daan para mahuli po itong dating pulis na ito na matagal na rin pong nagtatago. Ay tinitingnan ko sa larawan ay kilala pa rin sa mukha niya. Ipapakita ko maya-maya ho. Huwag po kayong alis. Yung naging hitsura niya po ngayon kaysa noon, sa bandang gitna ho. Dahil siya po ay may balbas na ano siya ay nahuli. Ipapakita ko po sa inyo ang mugshot, mga kaibigan. Patapusin lang po natin ito, mga mahal kong taga-subaybay. At sa bandang gitna ay nandito po, ibabahay ko po sa inyo ang kaunting komentaryo upang mabigyan po natin ng paglilinaw ito. Ito po. Operation, of course, we would like to thank and congratulate the community, of course, and the operating unit. Community, why? Because sila na mismo ang nagbibigay ng lead and lead so that we can track the fugitive, Colonel Dumlao, Lieutenant Colonel Dumlao, as well as the painstaking efforts of our police officers who had tracked them down, whether human intelligence or we have the so-called IT solutions. So, ganyan ang pag-track natin, and we will be transmitting a report and or commit for the
commitment of Fugitive Lieutenant Colonel Tumlao to the court. After the reversal, of course, meron pa siyang remedy, that is the petition filing in the Supreme Court. However, the Supreme Court ay kinatigan ang resolution ng Court of Appeals. And so, ito na po. We're now ready for questions. Okay. To remind our media friends, one question each and one follow-up. Ms. Leia Ilagan, UNTV. Sir, I believe meron siyang 1 million reward nakapasok sa ulo. Sir, paano po? Sino po ang Meron human intelligence na nagamit. Ayan mga kaibigan, na medyo putulin ko doon, medyo mahaba yan. At ito tayo, ipapakita ko po sa inyo. Ito, nandyan ho, naka-flash sa screen. Buhat sa News 5. Mugshot ni ex-police officer Dumlao. Inilabas ng PNP CIDG ang mugshot ng dating pulis na si Lieutenant Rafael Dumlao matapos Lieutenant Colonel Rafael Dumlao matapos maaresto umaga nitong Martes, June 9. Ngayon po, June 9. Si Dumlao ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa South Korean businessman na si Jet Li noong 2016. Niyan po ang itsura ngayon ni dating Police Colonel Rafael Dumlao. Nandiyan po buhat sa News 5 mga kaibigan. So marami pong nagbibigay ng anumang public opinion dito. Babasahin ko lang ho. Ito mga public opinion. John B. Cremolia at Director Nartates. Saan naman nagtatago si Bato? Ito pa. Paano naman si Bato? Bakit hindi nyo hinuhuli? Ito pa, puro bato dito eh. Bakit nauna pang mahuli ang kaysa kay Bato? Samantalang si Bato ay nandito rin sa Pilipinas, sabi nyo. Ito, mas na siguro ito. Baka tayo kulangin sa oras. Dapat si Bato ay huliin nyo. Hindi ang sabi nyo na sa Pilipinas at alamang pinagtataguan sa yate. Bakit hindi nyo mahuli? Puro bato dito, galit ng taong bayan eh. Pipirakan niyan tagasunod ni Bato. Isa na lang, last. Dapat huliin nyo si Bato. Malaki ang kasalanan sa Republika ng Pilipinas. Ayun no dito, ayaw ko nang bagatin yung nagbibigay ng public opinion. Saan nagtago si Bato? Sabi nyo, nasa yate. Paray Bato dito. So mga kaibigan, ang nahuli po sa wakas ng PNP ay itong si dating Colonel Lieutenant Colonel Rafael Dumlao na sangkot ho sa pagpaslang sa isang Koreano noong 2016. Sangkot po sa pagpaslang sa South Korean businessman noong 2016. Maliwanag po. So matagal na po nagtataguyan at ngayon lang po June 9 nahuli. At marami rin pong nagtatanong, kailan naman mahuhuli si Bato de la Rosa? Napakarami ho ang nagtatanong. Kaya dito po, dalawa ang ating tinapik. Ang tinapik po natin dito, unang-una, ang pagkakahuli kay Lieutenant Colonel Dumlao na nandyan po ang kanyang kinasasangkutan na kaso. Ibinahagi ko po sa inyo. Siyempre, kasama rin ho dito ang tanong, kailan naman mahuhuli si Bato? At kung saan nagtatago si Bato? Ang sabi nyo, nasa yate. Yan tuloy. Sinisingil kayo, tinatanong kayo. So abangan po kung kailan naman mahuli si Bato. Sa wakas, nahuli na rin po itong matagal na nagtatago na si Dumlao. Siguro isusunod na nila si Bato at iba pang mayroong arrest warrant. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.